7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Initiating flight sequence protocol. Thank you so much. Ang haba. Hindi ko doon. Ako na. Hindi ako sakay. Big 4. Hello, Philippines! Once-in-a-lifetime summer adventures sa pinaka-cool na bahay sa buong Pilipinas. Naging memorable dahil sa mga teen housemates at naglalakihang plus. At sa pagtatapos ng espesyal na gabi, ipinaalam na ni Kuya ang kauna-unahang plus. Tayo ay best buds forever o BFF. With my heart. Samantala, bukod sa mag-best buds forever ay isang mabigat na pagsubok din ang hinarap ng deaf dreamer na si Priscilla. Sana ako hindi ka sa able. Tapos ako ears. So mag-talk mo sa ako. Dapat you have to talk. Sa pagdaan ng mga araw na buo ang samahan at pagkakaibigan sa loob ng bahay ni Kuya. Bakit ka pa naging May namuong pagtitinungan. ni Kuya. At may nagpakatotoong di pa siya bininyagan. Support. Sino? Ako. Support. Isang revelasyong nauwi sa kauna-unahang tulian sa loob ng bahay. Hindi pa kayo tuli. At sa pagtatapos ng linggo ay ipinaalam na ni Kuya ang pinakamalaking plus. Dahil sa mga parents at guardians, mas nakilala ang pagkatao ng mga teen housemates. Kahit pa sinong tao, magsulputan dyan at umangkin sa akin na yung tatay ko, hindi pa rin tayo mapapalit pa. Kung kinakailangan, i-give up ko yung trabaho ko para lang wag yung dumating sa punto na lumabas ako. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unting natuklasan ng mga housemates ang sikreto ng kanilang mga magulang at guardians. Just one. Ang mga guardians isinantabi ang samahan at naglaban-laban para mailigtas sa nominasyon ang kanilang mga team. Nanalo, immunity game ay sina Kevin at John. Wala silang kamalay-malay na ang pananatili nila sa loob ng bahay ni Kuya ay nakasalalay sa desisyon ng mga teen housemates. Si Pioli ang tita ni Valerie, si Rose. At sa pagtatapos ng ikatlong linggo, nagdesisyon ang taong bayan. I'm sorry, you are it. Ate Beauty, Mama! Sa sumunod na linggo, sinubok at pinagtibay rin ang samahan ng pamilya. Thank you. Nagkaroon rin ng sigalot ang mag-amang Kevin at John. He's pushing me emotional. Just want to go home. I want to go home. Maging si Joseph, kinwestiyon ang sariling magulang. Pa, uy, Tita Ana. Alam mo naman, hindi namin basta-basta pwede iwanan yung trabaho namin eh. Yeah. Ngunit lahat ng ito ay napawi ng nagdesisyon si Linda na iwanan ang bahay ni Kuya para muling makapiling ang amay minsay nawalay sa kanila. Sa loob ng bahay rin natutunan ng mga teens ang pagsasakripisyo sa sarili para sa isang mas malaking kabuluhan. Bibigay ng pagkakataon sa 100 kabataang Pilipino na sila ay mapa-circumcise ng libre. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng magandang samahan, tumaas din ang emosyon at tensyon sa loob ng bahay. I remember Tita Minday, someone saying that, I'm the guest, you should do this, do that. Hey, don't raise your voice to an adult, huh? Do not raise your voice to an adult. I don't give a no, you're an Rizalde. You understand? Ang mga teens mismo nagkaroon na rin ng di pagkakaunawaan. Don't do anything. Right, Jolas? Maliit na bagay lang, pare. Pinalalaki nyo. Yun ang problema natin. Sumula bukas, ako na. Nagtapos ang tensyonadong linggong ito sa isang di naasahang desisyon ng mag-amang Kevin at John. We're gonna see Manila. Kevin at John, makakalabas na kayo. Matapos ang unos, nagliwanag ang bahay ni Kuya dahil sa mga umusbong na pagmamahal. If you just realize what I just realized, then we'd be perfect for each other and we'll never find another just
Makakalabas ka na ng aking bahay. Patuloy nang nadagdagan ang mga pagsubok sa kanila sa pagpasok ng house player na si Shai. She shouldn't judge me because she doesn't know what's happening in my life. Hey, listen. Listen. We are like Priscilla, wag mo. Look at what you did. Ay, ano ba? At sa pagtatapos ng linggo, isang pagkakaibigan ang pansamantalang natuldukan sa paglabas ni Joseph sa bahay ni Kuya. Muling ginulat ang mga teens at taong bayan sa pagpasok ng ikalawang house player ni Kuya. House player ulit. Sama-samang sinubok ang kanilang mga lakas, kakayahan, disiplina at pagkatao sa pagsasailalim ng buong bahay sa pagsasanay militar. Sa unang araw pa lang, sumuko ang kauna-unahang house player ni Kuya na si Shai. Lalabas na lang ako, Kuya. Paalam, house player ng bayan. Shai. Sa gitna ng linggo, isang plus ang muling nadagdag sa pagpasok ng big love ng Olongapo na si Maikan. Hello. Kailan isang katawan lang nakikita ko, ha? May lumalampas, kulay pula. Beauty, go next. Ang laki mong tao. Ano ba yun? Hanggang sa nagdesisyon ring lumabas ang ikalawang house player ni Kuya na si Andy. Gusto ko na po umalis. Paalam po. Salamat po ng marami po. Sa pagtatapos ng linggo, lumabas na ang huling guardian evictee na si Mommy Karina at ang deaf dreamer ng Davao na si Priscilla. At idinaos din sa kauna-unahang pagkakataon ang Guardian's Big Night. Erning, congratulations! Ikaw ang kauna-unahang Guardian Big Winner. Hinarap ng mga teen housemates ang pinakamatinding pagsubok sa lahat nang dalhin sila sa kagubatan ng Puerto Princesa sa Palawan. Ngunit sa kanilang pagbalik, isa sa kanila ang muling nagpaalam. I'm sorry, Rona. Kinakailangan na magpaalam sa iyo mga kasama. Haba. Sa mga sumunod na araw, lalong sinubok ang kanilang pagkakaibigan sa sunod-sunod na harapang nominasyon at paglabas ng mga kasamahan. I'm sorry, Valerie. Opo. Told you. Bye. Hinamon ang pagkatao ng 5 naiwan. Nicole, at sindihan mo ang mga damit. Hindi ko po kaya, Kuya. Beauty, hindi kayang gawin ni Nicole. Ikaw na lang gumawa. Hindi ko din kaya po. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya. Kayo ay nagtagumpay sa pagsubok na inyong pinagdaanan. Hanggang sa pinili na ng taong bayan ang karapat-dapat na mapasali sa Team Big Four. Robbie! Nicole! Beauty! EJ! Alex, I'm sorry, but you are the latest evictee. Team Big Four. Sino sa kanila ang tunay na nagpakita ng kakayanan ng isang kabataang Pinoy? Sino kina Beauty, Robbie, Nicole at EJ ang karapat-dapat na tanghaling Pinoy Big Brother Teen Edition Plus Big Winner? Team Big Four. Humanda na kayo sa inyong paglalakbay. Systems online. HUD online. Commencing transformation stage 1.